What is up mga kuys at welcome to my vlog. First time ko itong mag-vlog kaya i-share ko muna yung mga na-experience ko dahil ito yung time na pinayagan ako ni Mrs. na pumunta ng estansya doon sa kaibigan ko. At syempre mamasyal ako doon at plano kong mamili ng mga tuyo or mga uga. At i-explore natin yung beach doon. Namimiss ko na rin kasi mag-beach kaya ito try ko ulit mag-swimming. First time, napaka-excited ko na yan. At yan ayan, check ko muna yung motor ko. Tinignan ko yung mga RCR. Ayan, at yan nagsuot na ako ng bag at ready na, okay na. Okay, let's go na. At finally, nandito na ako sa Barotac Viejo pa lang ako dyan, gateway to north, yan ang Arco. At dito kung makikita nyo yung napakaganda ng landscape dyan, landscape ng lugar. Maganda dyan, malapit na ako, nasa bantad na ako nyan. Napakabilis lang biyahe ko. Ayan, malapit na ako. Muntik pa ako magkaligaw-ligaw. O ayan, selfie muna, naggaligaw-ligaw na. Buti na meron ako na pagtanungan. At finally, nagkita rin kami ni tropa. Ayun, yung tropa ko galing Japan. Sobrang namimiss na namin yung isa't isa. Ayan, nakita na kami. And habang nagta-ride, kwento-kwentuhan, at kung napapansin nyo, wala siyang suot na helmet. Kasi yung pupuntahan namin na beach ay malapit lang naman, malapit lang sa kanyang bahay, kaya hindi na siya nag-helmet. Yan. Yan. Marami siyang pinagsasabi pero kinat ko na yung voice niya. Dahil mag-voice over. And habang nagkukwentuhan kami niyan, kung ano, marami pa siyang mga pinapa-shoutout dyan pero hindi ko na kung ano lang pinag-uusapan namin dyan, sobrang nakakatawang experience namin, mga kahit simple lang yung ride. 5 years na rin kasi since naghiwalay kami mula nung siya nakapag-Japan, naiwan ako. Hindi na ako nagtuloy, nagpag-apply ng abroad dahil sa pamilya. And aliw na rin ako dito dahil nagkaroon din naman ako ng konting business. So, doon na lang ako nag-focus sa business namin. Kaya hindi ko na tinuloy yung pag-abroad. Pero baka someday, baka magbalik ako sa aking career, mag-welding ulit ako. Kasi itong tropa ko na to, hindi ko rin siya basta friend, ko rin siya siya yung pinaka-mentor ko. Siya talaga nagturo sa akin ng mga kung anong mga bagay sa pag-welding, ng mga ganyan, mga kalokohan. Ito talaga yun Isa yun, totoo Joke lang yun. Ayan, dapating na nga kami dito sa may secret beach. Napakaganda dyan, tsaka wala kami binayaran sa cottage. Yun lang, nagbigay lang kami ng 20 pesos para kay kuya, yung nagbabantay dyan. Ayan, tagay-tagay muna konti. Tapos kwentuhan lang mga konting mga experience, mga ano yung mga nangyari sa mga mahabang panahon na nagkahiwalay kami. So, ayan. Tagay kami niyan, pero ganyan lang yan, pero tinatamaan ako yan dahil hindi naman kasi ako sanay sa inom. May konti na, may tama na ako niyan. Kasi siya may kausap kami niyan, kaya kung napapansin niyo parang nakatalikod siya. Pero meron kami niyang binibideo call namin yung mga kasamahan namin sa dati namin mga pinapasukan. Ayan. Ayan, tapos na kami nag-inuman, medyo may tama na kaya medyo masarap lang nung sa beach, maligo. Kaya para mawala yung tama kasi babiyahe pa kami pabalik ng istansya. Mimili kami doon ng mga tuyo. Yan, para sa aming dadalhin sa Manila. Yan, paunti-unti na nawawala yung tama namin dyan. Napakasarap ng tubig, mainit-init, maligam-gam. Siyempre kain muna sa Panginasal. At dumiretso na kami doon sa may istansya, sa may tindahan ng tuyo. Yan, danggit yan, napakasarap niyan. Yan ang paborito ko. 750 kilo. Yan, straight time dito kami sa may mismong bilaran, sa mga nagbibilad. Doon kami mismo bumibili, hindi kami bumibili sa palengke kasi medyo mahal na doon. And kinikilo na ni ate. Balik kalating kilo sa akin, kalating kilo sa kanya. Babauli siya pa daw yan. Tapos dumiretso kami sa istansya sa Banwa.
sa kanilang bayan. Ayan. Napadaan kami dito sa may nagtitinda ng grapes, ipapasalubong namin sa anak ko. At hanggang doon na lang po yung vlog ko. Peace out.